tulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, ika-20 ng Pebrero 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Former President Duterte, kumpirmado ng hindi sisipot sa Confirmation of Charges hearing sa ICC. Senator Robin Hood Padilla, handang tumakbong ikalawang Pangulo ni VP Sara Duterte sa 2028 sa isang kondisyon. Pag-utos si Digong, walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Magkakahiwalay na landslide na itala sa Davao Region. 7 tao patay, bahagi ng isang kalsada gumuho rin. Panibagong imbakan at pagawaan ng iligal na sigarilyo, sinalakay sa Cavite. Warehouse, dati na ring nahuli ng otoridad. Sa ibang balita, totoo nga bang may alien? US President Trump, pinayagang isapubliko ang government records ukol rito. At sa showbiz, aktres na si Jody Santa Maria, happy para sa next chapter ng buhay ng ex na si Tampi Lacson. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Handa si Senator Robin Hood Padilla na makatandem si Vice President Sara Duterte sa halalan sa 2028 kung ito ang ipag-uutos ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tingin naman ng Malacanang, balewala ang maagang pag-anunsyo ng Vice Presidente at hindi ito magre-resulta sa loyalty shifts. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Tuloy ang spekulasyon sa posibleng makatandem ni Vice President Sara Duterte sa presidential election sa 2028. Mula kay presidential sister Senador Amy Marcos, ngayon pinalutang ng isang Duterte ally ang tambalang Sara Duterte at Robin Hood Padilla. Welcome ito sa actor-senator pero may kondisyon. Pag-utos si Digong, walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam niyan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Kung kahanda ng pag-uusapan, sinabi ni Padilla na pinanganak siyang hindi umuurong sa anumang bagay. Hindi naman masyadong, puro advocacy lang yan eh. Parang ikaw ang spare tire. Diba? Kayang-kaya yan. Pero sa ganitong usapin, may seniority anya kung sino ang dapat makatandem ni Duterte. Marami anyang pagpipilian, kabilang din sina Senators Alan Peter Cayetano, Christopher Go at si Ronald De La Rosa na magpahanggang sa ngayon ay absent pa rin sa Senate session. Tinawag naman ng Malacanang na irrelevant ang maagang anunsyo ni Duterte sa plano sa 2028 at hindi magkakaroon ng loyalty shifts o balimbingan ng mga politiko. Bakit irrelevant? Hindi po yan ang nakikita ng Pangulo sa ngayon dahil hindi po kinakailangan magwatak-watak ang Pilipino. Una nang iginiit ng mga political analyst na malaki ang tsansa na si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo ang mahigpit na makakalaban ni Duterte sa pagkapangulo sa 2028, lalo na kung i-endorso ang administrasyon. Bagay na ayaw munang patulan ng Malacanang. Bago nito ay kinumpirma ng Malacanang na nakaschedule na magkita sa Naga City sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Robredo sa weekend. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Binatikos ni Ramon Magsaysay awardee Father Flavie Villanueva ang desisyon ni Vice President Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Ayon sa convener ng Paghilom Project para sa mga biktima ng Duterte Drug War, dapat nang matuldukan ang pamumuno ng pamilya Duterte. Lalo't questionable anya ang naging ambag ng mga ito sa bansa. Hinamon din ng pari ang Vice Presidente na harapin ang mga paratang ng korupsyon at ang mga impeachment complaint
laban sa kanya para mapatunayan na walang sala. Dagdag ng religious leader, may karapatang mangarap ang sinuman na mamuno. Anya, karapat-dapat sa mga Pilipino ang mas mabuting ehemplo na pinuno. Tuldukan na dapat ang pamumuno ng mga Duterte. They are people, family, who I would like to ask, what is their current contribution to the country? Who is their father? He is now at The Hague facing crimes against humanity. Tiniyak ng House Justice Committee na hindi maapektuhan ang planong pagtakbo sa 2028 ni Vice President Sara Duterte ang mga nakabingbing impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa chairperson ng House Committee on Justice na si Jervil Luistro, susundin ang parehong proseso na ginamit sa mga naunang impeachment complaint. Daraan ang 4 na reklamo sa pagsusuri kung sapat sa anyo at nilalaman ang tinatawag na sufficiency in form and substance. Giit niya, hindi ito usapin ng politika kundi tungkulin ng Kongreso. So as to whether it will be more difficult, I don't see any reason kung bakit magiging mas difficult because I am inclined to believe na kung anong proseso ang ginawa during the impeachment against the president, same process din ang ating pagdadaanan when it comes to the impeachment process against the vice president. Nag-inspeksyon na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa EDSA bilang paghahanda sa paggunita ng 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution sa February 25. Ayon sa grupong Trillion Peso March, bagamat hindi idineklarang non-working holiday ang araw na yan, inaasahan pa rin makikilahok sa pagdiriwang ang 50,000 hanggang 100,000 tao. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Systems go na ang mga ahensya ng pamahalaan para sa paggunita ng iba't ibang grupo sa ika-4 na dekada ng 1986 EDSA People Power Revolution. Nagsagawa ng inspection sa EDSA People Power Monument kasama ang mga kinatawan ng grupong Trillion Peso March. Granted po ng QCLG yung permit para rito sa White Plains. Wala pong bibigyan ng permit na ibang lugar except dito po sa PPM. In fact, yung EDSA Ortigas po has been declared as rally zone. May 5 grupong nag-apply ng permit at nagkaisang magsama-sama sa programa maliban sa grupong bayan. Nagkaroon ng agreement yung iisa direksyon at saka iisang purpose. Pero meron ibang grupo nakasama ron sa 5 na hindi sumama rito at meron silang sariling plano. Bawal yung mga magsusunog ng FPG, bawal yung malalakas masyado na sound system dahil residential area yung kabila tapos kampo naman tong kabila. Dumalo sa inspeksyon ang isa sa mga organizers ng Trillion Peso March na si Kiko Aquino. Inaasahang nasa 50,000 hanggang 100,000 ang lalahok sa selebrasyon. Ang program po natin ay basically may 3 part, no? So yung noon na pag-usapan yung tagumpay ng 1986 at ihahambing po yung sitwasyon nung panahon ng diktadurang Marcos at nung People Power Revolution dito sa kasalukuyang nangyayari sa ating bansa ngayon. Naglabas na rin po si Cardinal Ambo David ng kanyang panawagan na sumama ang ating pong taong bayan sa February 25 dito sa People Power Monument. Meron na po siyang mensahe at imbitasyon. At sa araw po ng February 25 ay makakasama po namin si Cardinal Ambo David. Nagsasanay na rin ang National Historical Commission of the Philippines at Philippine National Police para sa seremonya ng pag-aali ng bulaklak sa People Power Monument. Hindi diniklarang non-working holiday ang February 25 kaya tututukan ng Metropolitan Manila Development Authority ang daloy ng trapiko gayon din ang kaligtasan ng mga dadalo sa programa. Rest assured that MMDA will give all the support including the ancillary services, the fencing, the portalets, ambulance, medical services,
Kung may mga health personnel natin, fire suppression natin, and the other emergency services will be made available. Inilaan na ang magkabilang lane ng EDSA White Plains para sa mga grupong magsasagawa ng programa. Inaasahan namang maglalabas ang mga ahensya ng mga alternatibong kalsada para sa mga motorista sa araw na iyon. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas. Posibleng ilabas ng Malacanang ngayong Pebrero ang resulta ng pagsusuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ulat ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, malamang na sa loob ng buwan na ito may ilalabas ng impormasyon kaugnay ng pag-aaral ng Pangulo. Pero nilinaw ni Castro na hindi pa tiyak kung ito na rin ang magiging pangwakas na desisyon ng Pangulo. Naglalaman ng mga naging gawa at proyekto ng komisyon ng ulat mula nang simulan nito ang operasyon na September 2025. Malamang po dito, itong buwan po ng Pebrero ay malalaman na po natin sa ating pagkakaalam. Pero hindi po sinasabi na ito na mismo po ang magiging hudyat kung ano magiging desisyon ng Pangulo. Sa akin lamang po pagkakaalam, most probably by February meron na po. Patay ang 4 na miyembro ng isang pamilya matapos matabunan ng landslide sa Mati City, Davao Oriental madaling araw nitong Biyernes. Ayon sa mga tauhan ng Mati City Fire Station na rumisponde sa insidente, na-recover ang mga biktima, isang ama, isang buntis na ina at 2 anak na babae. Ayon sa otoridad, naging maingat ang operasyon dahil sa hindi matatag na lupa sa lugar. Nagpaabot naman ng pakikiramay at pinansyal na tulong ang provincial government ng Davao Oriental sa mga biktima. Samantala, sa hiwalay na insidente ng landslide nitong Huwebes, February 19, 3 ang nailibing ng buhay sa Purok 5, Barangay Rizal, Moncayo Town, Davao de Oro. Samantala, sa Davao Region pa rin, gumuho ang bahagi ng kalsada sa Purok 7, Kyokmay, Salaak, Davao de Oro nitong Biyernes. Bunsod yan ng malakas na pag-uulan. Nasaksihan ng mga residente sa lugar ang unti-unting pagguho ng lupa mula sa nasirang kalsada dahil sa pagragasan ng ilog. Kita sa video ang isang lalaki at kanyang motorsiklo na muntik pang abutin ng pagguho ng lupa. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Patuloy na magdudulot ng maulap na kalangitan at pag-uulan ng shear line at amihan sa ilang bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Makakaapekto ang shear line sa Mindanao, Eastern at Central Visayas na makararanas ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-uulan, pagkulog at pagkidlat. Samantala, magdadala naman ang amihan ng mahinang pag-uulan dito sa Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora at Quezon. Maaari namang makaranas ng bahagyang maulap na panahon na may paminsang mahinang ulan sa Metro Manila at ilan pang bahagi ng Luzon at Visayas. Pinag-iingat pa rin po ng Pag-asa ang publiko sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa mga pag-uulan, maging ang katamtaman hanggang malakas na hangin at maalon na dagat sa Luzon, silangang bahagi ng Visayas, lalo na po yan sa mga mangingisda. Nagwakas na ngayong Biyernes ang battle journey ni tennis star Alex Ayala sa Dubai Tennis Championships matapos ngang mapataob siya ni world number 4 na si Coco Gauff ng USA. Nahirapan si Ayala sa matinding atake at consistency sa laro ni Gauff sa score na 0-6, 2-6. Pero ayon kay Gauff, matinding kalaban rin si Ayala at kayang bumawi kahit lamang na ang katunggali. Sa kabila ng pagkatalo, malaking tagumpay pa rin ang naging takbo ng 20 anyos na Pinay matapos namang makapasok sa Final 8 ng torneo. Habang binigyang pansin din niya ang halos punong stadium at ang malalakas na suporta ng mga fans kay Ayala. Sa ngayon, nananatiling WTA 125 ang nag-iisang pro title ni Ayala na napanalunan niya sa Guadalajara noong nakaraang taon. Pero, go at laban lang, Alex! Sa ating pagbabalik, ex-President Duterte kumpirmadong hindi magpapakita sa ICC pre-trial proceeding. At US government, may alam nga ba patungkol sa aliens? Mga dokumento ukol rito, isa sa publiko na. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Sisimulan na sa Lunes ang confirmation of charges hearing ni ex-President Rodrigo Duterte sa ICC. Pero hindi sisipot ang dating leader. Ito'y matapos pagbigyan ng korte ang kanyang hiling na lumiban sa pagdinig. Pero ayon sa ICC, tuloy ang pre-trial proceedings kahit wala si Duterte. Kumpirmado nang hindi maaaninagan ni anino ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang confirmation of charges hearing kaugnay ng kinakaharap na kasong crimes against humanity sa International Criminal Court sa Lunes sa February 23 hanggang February 27. Pinayagan kasi ng korte ang hiling ng dating Pangulo na lumiban sa pre-trial proceedings. Sa liham, sinabi ni Duterte na isinusuko niya ang kanyang karapatang lumahok ng personal o via video link dahil siya ay matanda at mahina na. Pero paglilinaw ng tagapagsalita ng ICC, ibinase ang desisyon dahil sa hiling ni Duterte at hindi sa kanyang kalusugan. Paniwala naman ng kritikong si Congresswoman Leila de Lima, propaganda lang ito para makuha ang loob ng publiko. Estratehiya rin anya ito ng legal defense ni Duterte sakali umanong hindi makontrol ng kanyang abogado ang mga komento ng dating Pangulo na kilala sa kanyang mga outburst. Una na ring inalmahan ng prosecution at ng kampo ng mga biktima ang planong pagliban ni Duterte dahil sa kawalan nila ng matibay na dahilan. Nitong Biyernes, inilagak ang abo ng 5 pang biktima ng drug war sa dambana ng paghilom sa La Loma Catholic Cemetery sa Caloocan. Ito ang memorial site para sa mga nasawi sa kasagsagan ng Oplan Tokhang ni Duterte. Sa harap ng napipintong ICC pre-trial hearing, umaasa si Project Paghilom Convenor Father Flavie Villanueva na makakamit na sa wakas ng mga biktima ang totoong paghilom, oras na makamit rin ang totoong hustisya. Ngunit kailanman hindi magkakaroon ng lubos ng paghilom kung ang katotohanan ay pagtatakpan, kung ang katarungan ay patatagalin, at higit sa lahat, kung ang mga salarin sa pamumuno ni Rodrigo Duterte ay mananatiling nagtatago sa kanyang selda at hindi haharap. Sa confirmation of charges hearing, pagdidesisyonan ng mga hurado sa ICC kung may sapat bang basihan laban kay Duterte upang ituloy sa paglilitis ang kaso. Samantala sa update ngayong gabi, tinanggihan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang petisyon ni Duterte na ipa-disqualify ang 3 abogado ng mga biktima dahil sa umano'y conflict of interest. Ito ang 3 ICC-accredited Filipino lawyers na sina Joel Gutuyan, Gilbert Andres at Nicole Arcaina. Sinalakay ng mga otoridad ang warehouse sa Tanza, Cavite, Huwebes ng umaga. Tumambad sa kanila ang daang-daang milyong pisong halaga ng smuggled at fake tobacco products. Nagbigay naman ng mariing babala si Interior Secretary John Vic Remulla sa mga sangkot sa ganitong gawain sa bansa. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. Mukhang normal na imbakan kung titingnan ng warehouse na ito, pero aakalain bang ang nasa loob nito mga iligal na kontrabando? Ito yung warehouse dito sa Tanza, Cavite na ni-raid ng mga otoridad kahapon Huwebes dahil sa illegal na manufacturing at storage ng mga smuggled at counterfeit cigarettes. Kung makikita nyo nga sa aking paligid, nagkalat pa ang mga kahon ng sigarilyo at maging mga stick. Gaya nito, na gagawin sanang sigarilyo, nakakalat pa dito lang din sa warehouse na ni-raid. Ayon sa Bureau of Customs, tumataginting lang naman na 200 million pesos ang halaga ng mga nasabat na kontrabandong ito. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nakatanggap ng tipang mga otoridad na ang warehouse na nakarehistro bilang Cavite South Luzon Steel Management at idineklarang imbakan ng canned goods, ginawa palang storage ng smuggled cigarettes at gawaan pa nga ng mga peking sigarilyo. Ito pong warehouse complex ito ay pangalawang beses na nahulihan ng illegal na operation. Noong 2025 po ay nahulihan to ng illegal naman na smuggled na appliances
Ngayon naman po ay illegal na sigarilyo. Isang concerned citizen ang nag-report na matapang umano ang amoy ng tobacco galing sa warehouse at nakumpirma nga ng mga otoridad. Base sa inisyal na pagsusuri, nadiskubre ng mga otoridad ang 11 cigarette manufacturing machines, 2 generator sets, mga brand ng sigarilyo, kaha ng mga ito at dried at fresh tobacco. Kami po ay magpa-file ng kaso laban kay Jimmy Kua para sa Anti-Agricultural Smuggling Act. Kasi tingin namin pattern na ang ginagawa niya na illegal na trabaho dito. Nakatakda ring suyuri ng DILG ang mga palengke hindi lang sa mga lugar na ni-raid na pagawaan ng illegal na sigarilyo kundi buong bansa. Apektado aniya kasi nito ang tax revenue ng gobyerno. Nababastos ang mga lehitimong business and licensed manufacturers at delikado sa kalusugan ng publiko dahil nga peking tobacco products ito. Puro sila mga illegal na sigarilyo. Tinanong namin kung saan nanggaling. Sa palengke nila kinukuha. So, ang distribution niyan, factory, dediretso sa distributor, dadalhin sa palengke, papuntang sari-sari store. Hindi rin pinalampas ni Remulla ang pagkakataon na maaaring may malalaking personalidad sa likod ng mga illegal na gawaing ito. Imposible na mangyari ito na wala silang protector. Sigurado ako na merong tao sa gobyerno na nasa taas lahat ito. At hindi kami titigil hanggang makuha namin at matigil namin na lahat ng operations nila. Aniya, makikipagtulungan ng ahensya sa Anti-Money Laundering Council nang matrace ang finances at malaman kung konektado o backer nila ang mga makakapangyarihang individual o grupo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano, Tanza. Arestado sa NAIA Terminal ang isang 63 anyos na Australian national matapos subukang ipuslit ang 4 na kilo ng shabu na nagkakahalagang mahigit 27 million pesos. Natuklasan sa kanyang backpack ang 2 improvised wooden box na nakabalot sa colored paper. Dinala na sa PDEA Laboratory Service ang nakumpiskang illegal na droga para sa testing habang nakapiit sa PDEA Custodial Facility ang lalaki at sasampahan ng kaso. Samantala, inaresto ng National Bureau of Investigation sa Lime Resort sa Maynila, Pasay City, ang isang lalaki na umano'y nangi-scam sa isang Hong Kong-based company ng halagang mahigit 50 milyong dolyar. Sa investigasyon, nagsimula ang panluloko sa hindi otorisadong pagdadalhan ng gold shipment na dapat ay papunta sa Kenya pero naipadala sa Pilipinas ng walang paalam. Naharap ang suspect sa kasong syndicated estafa, robbery at direct assault. Parang sci-fi movie lang pero sa totoong buhay. Inatasan kasi ni US President Donald Trump ang mga ahensya ng US government tulad ng Defense Department na simulan ang pagtukoy at pagpapalabas ng mga dokumento kaugnay ng Unidentified Flying Object o UFO at posibleng buhay ng alien sa labas ng mundo. Sa post ni Trump sa Truth Social, sinabi niyang dahil sa malaking interes ng publiko, pasisimulan ng paglalabas ng government files kaugnay ng mga umano'y misteryosong mga bagay sa langit. Lalo pang uminit ang usapan matapos ang pahayag ni ex-US President Barack Obama na posibleng may buhay nga sa ibang bahagi ng universe pero wala siyang nakitang ebidensya na may alien na nakarating na sa mundo. Nauna nang sinabi ng Pentagon na karamihan sa mga nakikitang UFO ay posibleng mga spy plane, satellite o weather balloon at hindi mga bisita mula sa ibang planeta. Dumating na sa Pilipinas ang dating NBA player na si Bol na nakatakdang maglaro sa TNT Tropang 5G para sa PBA Season 50 Commissioner's Cup ngayong Marso. Ipinost ng TNT ang pagdating ng 7'3" big man nitong Huwebes at personal na winelcome ni Team Manager Jojo Lastimosa ang kanyang bagong import. Ayan. Ang PBA ang susunod na hamon ni Bol pagkatapos ang stint sa NBA kung saan naglaro siya sa Denver Nuggets, Orlando Magic at Phoenix Suns. Matapos madraft ng Miami Heat taong 2019.
Inilabas na ng King of P-Pop SB19 ang kanilang music video para sa newest single na Visa. Sa paglalabas ng kanilang first official single of the year, tuluyan nang iniangat ng grupo ang makabuluhang musika. Matapos ang kanilang simula at wakas era, umikot ang kanta sa real-life challenges ng mga Pinoy, usapin sa gobyerno, suliranin sa transportasyon, at dobleng pamantayan sa lipunan. Tampok rin sa nasabing video ang sikat na content creator na si Ninong Rai, kung saan tila miyembro ito ng banda at tumutugtog ng trompeta. Mapapakinggan na ang Visa ng SB19 sa lahat ng digital music platforms under Sony Music. Abangan sa showbiz, aktres na si Jody Santa Maria may basbas para sa susunod na yugto ng love life ng ex niyang si Pampi. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nanonood ng Balitang A to Z. Suportado ng award-winning actress na si Jody Santa Maria ang engagement ng kaibigan na si Iwa Moto at dating asawang si Pampi Lacson. Samantala, megastar Sharon Cuneta magtatayo ng sariling kumpanya. Alamin ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Happy at proud friend ang award-winning actress na si Jody Santa Maria matapos niyang batiin ang newly engaged couple na sina Pampi Lacson at starstruck Avenger Iwa Moto. Kaugnay ito ng pagsasapubliko ni Iwa sa nasabing engagement nila ni Pampi na naganap sa Nara, Osaka, Japan noong Miyerkules, February 18 matapos ang halos 14 na taon nilang pagsasama. Sa video, makikita ang ilang photo sa Japan trip ng dalawa habang sa bandang kalagitnaan ng video ang ilang snaps ng sweet moments nila together sabay flex ng engagement ring ni Iwa. Mababasa ang komento ni Jody na dating asawa ni Pampi Lacson na nagbigay ng full support para sa dalawa. Agad namang bumuhos din ang pagbati mula sa fans at mga kaibigan sa showbiz. Matatanda ang ikinasal sina Jody at Pampi noong 2005 at nagkaroon ng isang anak na si Terdy. Ngunit naghiwalay din noong 2011. Taong 2024 naman ang tuluyan ng maanal ang kanilang kasal habang mahigit isang dekada ng magkasintahan sina Iwa at Pampi na nabiyayaan rin ng dalawang anak. Samantala, matapos ang ilang dekada bilang isa sa pinakamatatag na personalidad sa industriya ng showbiz sa Pilipinas, inanunsyo ni megastar Sharon Cuneta na magtatayo siya ng sariling kumpanya na direktang mamamahala sa kanyang karera, schedule at mga creative project. Sa Facebook post ni Mega, makikita ang isang statement kung saan inihayag ni Shawi ang kanyang kasiyahan sa bagong estruktura. Iniimbitahan din niya ang kanyang mga kasamahan na makipag-ugnayan para sa mga susunod na proyekto sa pamamagitan ng bagong management setup. Wala pa namang detalye kung ano ang magiging pangalan ng bagong management ni Sharon. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Wow, nakaabot din tayo sa weekend. Pihado yan, marami sa atin. Sa shopping mall ang punta. At ang iba, bit-bit ang kanilang fur babies. Pero parang may kakaiba yata sa alagang pet ng netizen na ito. Panoorin. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay na ating programa at sundan na ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong gabi ay mula sa abogado at politikong si Hassan Rouhani. Ayon sa kanya,
ang pamahalaan ay dapat na pagkakatiwalaan ng bayan, lalo't ang pampublikong tungkulin ay isang pananagutan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!